Hi everyone, welcome to World Vision's podcast, Usapang Makabata. I'm David Rioferio, Public Affairs Manager of World Vision in the Philippines. Today's episode is about raising well-nourished children. Paano nga ba dapat palakihin ng mga bata, no? Paano natin masisigurado na sila ay malulusog ang kanilang mga katawan, pati mga isipan? Our guest is Crisel Cubelo, Health and Nutrition Technical Program Manager of World Vision in the Philippines. Crisel, welcome to Usapang Makabata. Yes, good day everyone. Ayun, sige. Isel, pakilala mo naman sa amin, ikaw, bilang isang practitioner dito sa World Vision, paano ka nag-focus sa health and nutrition? Ito ba ang pinag-aralan mo? Ito ba talaga yung dream job mo, kumbaga? Yes. So I am a registered nutritionist dietitian by profession. So yun talaga yung inaral ko for 4 years, and of course yung continuing education. Dream job, partially because Aha. before talaga pinlano ko rin mag-doctor, but I've seen yung importance din ng nutrition, and yun, naisip ko na mag-focus na lang din siya. And I am very interested kasi sa public health nutrition. So, Mm. prior to World Vision, actually, I'm in the academe, no? I've been Mm. there for several years, and then nasa research then way back. Pero I've seen, parang mas gusto ko mag-explore ng mas maraming audience, kumbaga. And yun din, pinag-pray ko din siya noon na I want to have a community where I can serve based on my skill set. So ito yung binigay sa akin ni God na profession at na trabaho. It's to be the health and nutrition program manager sa Workforce. Ayun, thank you, Isel, for sharing that. Pag sinabing health and nutrition, talaga bang magkahiwalay siya? Or parang technically, paano ba siya dapat maintindihan? Para at least yung audience natin, pati ako na rin siguro, no? Alam ko kung paano ko siguraduhin na ang aking health and nutrition ay nasa okay na status. Ang health and nutrition magkaiba sila, no? Pero they are related to each other. Kasi ang health, di Mm. ba sinasabi natin, yung kalusugan natin, yung overall well-being. Hindi lang siya yung wala kang sakit, pero kumbaga mahusay ang iyong katawan, physically, mentally, physiologically, emotionally, and the like. Kumbaga yung buong well-being mo ay malusog. Mm. Pero at the same time, meron din tayong tinatawag na nutrition. So yung nutrition is yung pag-ensure natin na lahat ng sustansyang kailangan ng katawan natin ay nami-meet para tayo maging malusog. So Okay. kung baga, related sila sa isa't isa. So pag ikaw ay well-nourished, no? Ay kailangan mong i-maintain yung iyong kalusugan. Pero at the same time, yung kalusugan mo din can also affect, no? Yung iyong, kumbaga, nutritional status. Kasi kahit, kumbaga, kumakain ka ng basto, nakukuha mo yung tamang sustansya sa pagkain. Pero kung ikaw ay may sakit, no? Nakakaapekto yon sa paraan ng pag-absorb mo ng mga sustansya sa katawan. Kaya hindi ka rin nagiging healthy or hindi ka rin nagiging well-nourished. Kumbaga, they work hand in hand, yung health and nutrition. Ang galing. Sige, so when we talk to our communities sa World Vision, paano natin ito pinapaliwanag sa kanila? Kasi palagay ko hindi naman talaga isang bagsakan na usapan lang yan, di ba? Ito ang health, ito ang nutrition. Ano yung mga strategies na ginagawa natin? Meron ba tayong mga partners, halimbawa, na tumutulong sa atin in promoting health and nutrition? Yes, no, sa community, para ma-ensure natin yung kalusugan at saka nutrition ng mga bata, yung mga ginagamit natin approaches, no, ay nag-a-address ng parehas. Although Oo. ang tutok natin ay yung sa nutrition talaga, no, ng at 0 to 5 years old. Pero sabi ko nga kanina, hindi magiging well-nourished ang isang bata kung alam nating at risk yung kanilang kalusugan. Kaya ang ginagawa natin, no, sinusuportahan natin, halimbawa yung ating mga kasama sa komunidad tulad ng ating barangay health workers at saka barangay nutrition scholars, Mhm. nakatuwang natin, no, sa pagsasagawa ng mga activities natin. Halimbawa na lang, di ba, ang focus ng health and nutrition program is yung pagpakondak ng tinatawag nating positive Vivian's Heart, na kung Okay. saan, no, yung ating mga tagapangalaga, lalo na sa 0 to 5 years old, ng mga
undernourished, no, ng mga undernourished na bata Mhm. ay ah, bukod sa tinuturuan natin sila ng mga tamang pagkain, no, na ipinapakain sa bata, no, tinuturuan din natin sila kung paano maging malinis sa kapaligiran, paano ba pangalagaan yung mga bata. Kasi pag sinabi nating nutrisyon, hindi lang sa pagpapakain o ano man yung kinakain, pero kasama din yung environment mo, Aha. yung kumbagang pag-aaruga mo din sa bata. Lahat yun ay nakakaapekto sa nutrisyon. Kaya nga, kasama nung sa Positive Deviance Heart, meron pa tayong isa pang activity, no, yung tinatawag nating Go Baby Go parenting program. Mhm. Go Baby Go naman, so bukod sa pag-emphasize din natin, no, ng kalusugan at nutrisyon, kasama din doon yung uh, early learning. No? Kumbaga, Mhm. tinuturuan natin yung mga magulang na mag-respond sa mga bata, no? Kung meron silang mga cues na binibigay, no? Kasi yun nakakatulong din sa pag-develop nila bilang bata. Kasama din doon yung child protection and yung paano Pati ma-ensure yun. maganda yung environment. O Oo. kasama talaga siya. Kasi yun yung tinatawag naming nurturing care framework. Sabi ko nga, di ba, yung kalusugan kasi hindi lang siya isang aspeto. Kumbaga, yung buong well-being ng bata, kinakonsider natin. And Mhm. bukod pa doon sa mga nutrition na specific, no, na mga activities na natin, sinasabayan din natin sila ng suporta sa wash o yung water and sanitation and hygiene. Kasi Okay. sabi ko nga kanina, yung environment, yung kalinisan, yung source ng tubig na, well, ang tubig din, no, ay mako-consider natin na pagkain at nagbibigay din ng sustansya sa katawan. So, importante na malinis ito at yung Aha. ating kapatid. Okay, so So, yung Isel, mga, yes. ay sorry, nabanggit mo kasi 'di ba, 0 to 5. Ibig sabihin, kahit nasa sinapupunan pa yung bata, doon pa lang yung parents ini-engage na natin. Yes. Ay, sorry kuya, ha. Nag-alarm yung phone ko. Wait Ikaw lang. lang, sige. Ayan. So, ulit. Sige, so ulitin ko yung tanong. So Sige. Isel, Isel, maputol lang kita, no? Sabi mo kasi 0 to 5 years old. So ibig sabihin, pati yung mga bata na nasa tiyan pa lang ng kanilang mga nanay, pinangangalagaan na natin by engaging the parents themselves. Yes. No, yun yung kagandahan din ng Go Baby Go. Kasi, lalo na yung mga, sa panahon ngayon, meron tayong mga na-encounter na mga kababaihan na nasa, kumbaga adolescent pa lang sila o teenager at sila na ay nag-expect no, na magkaroon ng anak. Oo. Kaya, tinuturuan natin sila kung paano ba ang tamang pangangalaga sa bata na kasi yung issue ng stunting, halimbawa, na isang klase ng malnutrition, ah yung stunting ng ibig sabihin nun is yung hindi wasto yung kanilang tangkad para sa kanilang edad. O ito yung mga Aha. tinatawag natin pansot. Ito ay nagsisimula yung pangangalaga nito sa sinapupunan pa lang. Kasi kung Mm. halimbawa hindi malusog ang nanay, no, at hindi sila mapakain ng wasto, no, malaki ang chance na maging stunted yung kanilang magiging anak o magiging malnourished. Kaya Oo. simula pa lang no, nung kanilang pagbubuntis, no, kailangan na rin silang tutukan. Yun din yung prinsipyo ng programa ng ating gobyerno, no, yung focus natin sa tinatawag na first 1,000 days. So Oy, yung first okay. 1,000 days, no, inaalagaan natin yung buntis hanggang siya ay manganak, no, hanggang 2 years old and pataas, no, yung kumbaga yun yung first 1,000 days na tinututukan natin especially pagdating sa nutrition. Mhm. Very interesting yung nabanggit mo about stunting. Alam ko kapatid din po nito yung wasting, di ba? Ito naman yung hindi akma yung kanilang timbang, tama ba? Sa kanilang Yes. edad, halimbawa. Pero pag nakakausap ninyo yung community, kasi alam ko ang World Vision, babad tayo sa community, di ba? As much as possible, nakikitira tayo dun sa kanilang komunidad para kasalamuha talaga natin sila. When we introduce these concepts to them, anong level ng appreciation mayroon yung mga nanay halimbawa? Do they volunteer or to join us o di kaya pag binigyan mo ng tulong tinatanggap ba nila agad? Yes, no, kasi gusto nating ipaintindi.
yung kahalagahan talaga ng nutrition. Minsan kasi, hindi siya na-appreciate agad kasi hindi tulad ng iba na halimbawa, meron kong bigay na serbisyo no, sa komunidad. Mm. Makikita mo agad ang resulta. Pero kasi pagdating sa nutrition, ano siya more of an investment. So yun yung gusto Okay. natin mapaintindi sa ating mga caregivers na malaki kasi yung epekto no kung ano yung pinapakain mo, ano yung paraan pangangalaga mo ngayon sa bata hanggang sa kanyang paglaki. Pagdating sa kalusugan, pagdating sa emotional development, cognitive development, lahat yan ay apektado. Kaya pag napaparealize natin ito sa mga magulang, no, mas na-encourage sila ngayon na alagaan yung kanilang mga anak. Siguro sa mga nakikinig at nanonood nitong podcast na to, no, nabanggit natin that World Vision is working with the barangay level halimbawa. Meron mga health centers. Ibig sabihin ba, kahit wala ako nararamdaman na masama, bilang, kunwari, ako'y buntis, dapat akong magpa-check up. O di kaya yung mga anak ko, nagpunta na ako last month, kailangan ba babalik uli ako nitong buwan na to, kahit wala namang nararamdaman na sakit yung mga anak ko? Yes, no, mahalaga yun. Yun yung tinatawag nating health-seeking behavior. Na Oh, okay. kahit yung alam nating wala tayo siguro nararamdaman, pero kung may mga libreng subdivision na ino-offer yung ating health center, mas ine-encourage natin sila na magpunta. Halimbawa, lalo na sa mga buntis, meron Mm. tayong tinatawag na mga prenatal visits. So, kasi pag nasa loob naman ng tiyan, hindi natin alam kung ano yung kondisyon talaga ng bata, no? Yes, So, oo. kaya mabuti na nagpapatingin tayo all throughout that yung pregnancy period para Mm-mm. ma-ensure natin na pag lumabas yung bata ay malusog siya, no? And marami ding ibang ino-offer na mga serbisyo ang ating health center. Halimbawa sa mga bata, nagbibigay yan ng mga micronutrient supplements, no? Isa Okay. din kasi na form ng malnutrition yung tinatawag nating mga micronutrient deficiencies. So Mhm. itong micronutrient deficiencies to, ito lalong hindi agad-agad nakikita, no? Meron tayong mga cases na mababa sila sa vitamin E, no? Sa iron, sa iodine, and later on, kapag hindi kasi siya naagapan, no? Nagkakaroon siya ng masamang epekto doon sa kalusugan ng bata. Kaya sa health center, no, ito ay libreng pinamimigay. Merong certain days, no, sa isang Aha. komunidad na talagang sila yung nabibigay nito. Kasama din dyan yung tinatawag nating deworming, no? Na ensure na walang bulate yung bata. Mm. Kasi nakaka-apekto yun, lalo na sa nutrisyon. Kasi, di ba, imbis na yung bata yung kumakain, yung kulate yung lumalaki dahil nga, Ganun pala yun. kinukuha niya yung nutrisyon na Okay. para dun sa bata. Kaya yun, isa din sa mga serbisyong ino-offer yun sa ating mga health center. At merong mga magulang kasi na natatakot sila, natakot Mm. ang epekto yun sa kanilang mga anak. Pero kung tutuusin talaga, mas malaki yung magiging epekto, yung positibong epekto nito sa kalusugan ng bata. Kaya Mm. we also encourage na kumbaga i-avail nila yung mga ganitong serbisyo na makukuha sa health center. Oo, palagi ko kasi paradigm shift ito eh. No? Kasi halimbawa, tayong mga adults, siguro ako yung isa sa mga guilty doon. Ayaw ko naman magpa-check up madalas. Either, halimbawa, busy-busy ka ba o tinatamad ka lang pumunta sa doktor o di kaya naman yung mas pressing na issue siguro, magpapa-check up kami, wala naman po kaming pambili ng gamot. Baka naman magastos pa yung ganyan. Paano yung mga ganong concerns naman ng mga kababayan natin, ng mga communities na kung nasaan yung mga bata ng World Vision? Paano sila ine-encourage na, sige lang, punta ka na sa health center dahil ito naman ang pwede nilang i-provide. Yes, yun nga yung mas mahalaga, no? Kasi common sa Pilipino yung naghihantay mo ng magkasakit, no? Oo. Bago sila i-address yung kalusugan. Pero kung tayo ay regular nagpapating, halimbawa sa health center, yung mga serbisyo niyan, mas maaagapan kasi, mas gusto kasi natin sa panahon ngayon is yung prevention. Kasi mas mura ang Okay. prevention kaysa yung magkaroon ka na ng treatment para sa iyong mga sakit, no? Mm. Although yung pagpunta natin sa health center, isa lang yun, pero
Sa personal din, no, meron din tayong tungkulin na pangalagaan yung sarili natin. Ito nga yung lagi ng gasgas na sinasabi, no, yung healthy diet at saka yung meron kang physical activity. Kasi yun din yung isa sa mga paraan para masigurado mo na mas maging malusog ka. No, hindi lang para sa adult, no, pati rin yun sa bata ay applicable. Oo, okay. Sige. Interested po ako personally. Pag sinabing public health, ano naman ito? Macro level ba to sa nation natin? Ganyan. Yes, no, kumbaga for general population, applicable ito yung pagtingin sa kalusugan ng publiko, kumbaga. Di ba kung sa hospital kasi one-on-one, no? Okay. Pero pagdating sa public health kasi ang concern natin is maagapan pa o kumbaga maiwasan natin yung pagkakasakit, no? Mhm. Mas preventive yung approach natin sa public health. Mhm. Sa ganong level, meron din bang engagements ang World Vision halimbawa with the Department of Health or mga networks halimbawa nitong mga CSOs or even with the private sector? Tayo sa World Vision, no, ang talagang sinusuportahan natin, no, para ma-improve yung nutritional status hindi lamang ng mga bata, pero ng buong bansa na rin is tayo ay miyembro ng National Nutrition Council uh, Technical Committee, no? Ang World Vision ay bahagi nito dahil tayo ang currently no lead convener ng tinatawag nating coalition, yung Philippine Coalition of Advocates for Nutrition Security. So ito ay isang grupo ng mga iba't ibang organisasyon na naglalayo na ma-improve talaga ang food security and nutrition security sa bansa. And tayo ay privileged, no, na nagkakaroon tayo ng active engagement din sa National Nutrition Council na siyang kumbaga policy making body talaga pagdating sa nutrition. So Mhm. bukod sa ating mga ginagawa sa ating sa World Vision, no, sumusuporta tayo sa lahat ng mga aktibidad ng National Nutrition Council na makakatulong rather sa pag-improve pa ng nutrition situation sa. Thank you, Isela. Recently, di ba, meron tayong nilaunch na global campaign. Ang tawag dito ay Enough, Ending Child Malnutrition. Can you please expound on that? Yes, no, yung Enough Campaign naman, ito ay isang initiative no ng World Vision hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. No, Mhm. ang layunin talaga nito ay kumbaga we combat hunger and malnutrition. Kasi in Okay. reality, no, marami pa ring mga bata ang nagugutom, marami pa ring bata ang malnourished. And through this campaign, gusto rin nating ipalabas no yung kumbaga, asan ba yung datos na nagpapakita din, no, na maraming bata ang nagugutom. Sa Philippines, no, ang pagtingin kasi natin sa hunger is for household level, kumbaga, pero hindi natin na pinpoint o napofocus talaga sa kagutuman ng mga bata, no? And pangalawa, gusto din natin, no, lumabas yung boses ng mga bata Okay. sa pag-address ng malnutrition kasi they can also participate, they can also Mhm. have the role no in policies na related sa health and nutrition. So yun din yung isa sa layunin ng campaign natin. And of course, no, gusto natin ipagpatuloy lahat ng mga initiatives natin patungkol sa health and nutrition, no, upang mabawasan din natin yung, kumbaga, makatulong tayo sa pagpabawas ng mga malnutrition, especially sa mga bata. So ano no, may problema ka na sa hunger, global naman po ito no. May problema ka na sa gutom. At the same time, yung ipapakain mo pa dun sa mga bata, no? Eh problema din kung hindi lang basta pagkain ang ibibigay mo, kundi dapat masustansya na pagkain. Isel, mahal ba na magpakain ng masustansyang pagkain sa mga pamilya natin? Well, yun din, no? Kasi kaya nga wala, hindi ko siya masasagot straightforward, no? Kasi kahit sabihin kong mura siya, in some Aha. context, no? Halimbawa, kung nasa probinsya ka, na kung saan, pag nagtanim ka ng maraming gulay, makakapitas ka na lang, di syempre, libre yun sa'yo.
Pero Oo. merong mga sitwasyon din naman, no, sa ibang lugar na kung saan, halimbawa sa mga urban areas, no, Aha. talagang kailangan mong gumastos para Okay. makabili ng mga masustansyang pagkain. Ah, and lalo na ngayon, may inflation. Kasi nga, yung issue nga ng nutrition, hindi lang siya simpleng, bumili ka ng pagkain, masusolusyonan mo na. Pero, asan yung pambili mo ng pagkain? Yun Oo. din yung mas malalim pang issue na kailangang ma-address, no? Kaya nga, gumagawa rin tayo ng mga paraan, no, sa World Vision upang makatulong doon. Kasi yung aspeto ng food security ay mahalaga. Dahil kahit anong ituro natin, kumbaga, kahit mag-lecture tayo ng buong Aha. taon patungkol sa nutrisyon, pero kung wala silang pambili ng pagkain, ah, Oo. baliwala din yun yung ating tinuturo. Kaya nga, yung ating mga activities na sinabi kanina na patungkol sa nutrisyon, sinusuportahan natin yan ng mga livelihood activities or Good, good. opportunities para ma-ensure na meron pa rin talagang pagkain na naihahain sa mesa. Pasensya na, no? Pero nakakalugmok, ano? I mean, kasi, akala mo, tama ka, health and nutrition, some people will say, madali lang yan, kahit mura ang ano. Pero again, iba-iba. Dapat contextualized yung approach, ano? Careful ba sa pagbibigay ng mga statements? Merong proper assessment kung ano bang estado talaga ng buhay ng mga tao sa probinsya, halimbawa, sa mga lungsod. Anyway, thank you. Before I ask for some tips for families, paano ba maging healthy and nutritious ang kanilang mga pagkain, halimbawa pangangatawan, tatalon muna ako sa mental health. You said na madaming aspeto ang health, ang well-being, ang mental health naman ng mga kabataan. Kamusta ba ngayon? At ano-ano rin yung mga ginagawa ng organization natin, ng networks na kinabibilangan natin para sa kanila? Yun no, yung mental health kasi malaking issue na rin yan sa kabataan. Hindi nga lang actually sa mga kabataan, pero halos sa lahat ng age group ay may Totoo. epekto ito. Siguro napalutang ito ng gusto nung nagkaroon ng pandemya, no? Parang Mhm. maraming cases na ng may depression, maraming cases na ng, kumbaga, yung hindi na nila makontrol yung kanilang pag-iisip patungkol sa kumbaga sa well-being. Kasama kasi yan as part of health, no? Dapat hindi lang sound yung iyong katawan, pero dapat yung iyong pag-iisip. And nakakalungkot na marami na tayong mga cases din ng mga issues on mental health, no? And fortunately, no, sa ating sa World Vision, no, bukod sa health and nutrition, meron din tayong ibang mga programa, no? Halimbawa sa child protection and sa ating spiritual nurture at Mm. natatakel din yung issue ng mental health. Kasi ah, yung paggabay din sa pag-iisip ng mga kabataan ay mahalaga. No, Mm. although sa health and nutrition, no, ang kumbaga embedded na ito o na-integrate natin ito lalo na sa pangangalaga ng mga nanay. Halimbawa sa Go Baby Go, tinitingnan din yan yung aspeto yun na bago kasi ikaw mag-alaga, bago mo alagaan yung anak mo, dapat ikaw din alagaan mo yung sarili. So, meron tayong ganong pagpapahalaga, no? And kumbaga, kung titingnan natin lahat ng programa ng World Vision, somehow, no, ina-address natin yung issue ng mental health. Thank you, Isela. Ayun, baka meron kang dalawa or tatlong tips na practically pwedeng gawin ng mga pamilya, ng mga magulang sa kanilang bahay para mapanatili yung health and nutrition ng kanilang families. So, unang-una, kailangan meron tayong consciousness to sa kung ano yung pinapakain natin, masustansya ba o hindi. Ah, Kailangan hindi tayo basta-basta, basta ilagay mo na lang yung pagkain mo dyan. O kayo na bahala mamili ng pagkain. Ito ay isang, kumbaga, pinagdidesisyonin din ng buong pamilya to ensure na dapat healthy o kumbaga nutritious yung mga pinapakain natin.
Pangalawa naman, mas mainam din, no, makakatulong kung magkaroon tayo ng sariling tanim sa ating mga bakuran. Kasi Mhm. sabi nga natin, no, ah, mahal minsan yung mga pagkain. Pero kung meron kang sarili mong tanim, no, nakakabawas na rin yun ng gastos, no? Hindi kailangan malaki yung lupa mo, kahit lang meron kang mga paso, o kaya yung mga plastic bottle, di ba? Ngayon ginagamit na rin natin siya para pagtamnan, lalo na yung mga gulay na mabilis lang tumubo at Mhm. kumbaga year-round meron ka na mapagkukunan. So yun yung pangalawa. And then pangatlo din is to ensure yung kalinisan sa kapaligiran natin. Kasi sabi ko nga kanina, no, kahit may pagkain ka, kung marumi naman ang iyong kapaligiran, no, magdudulot ito ng sakit sa mga bata. So yun Ayun. lamang yung papayo ko para mas mapanatiling healthy, no, and well-nourished yung ating. Ayun. Isel, thank you ha. Thank you for joining itong ating usapan. Sa mga nakinig at nanood, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang usapang makabata. I leave with you this prayer from Psalm 139:13-14. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Maraming salamat po sa inyo lahat. Isel, thank you.